Yo guys! So what's up? This is Goro at syempre welcome back dito sa ating channel. And for today, ang pag-uusapan natin is all about Rohan 2. So dito, didiscuss natin yung kanilang big patch na incoming this November 26. So gumawa ako ng konting research para mapakita sa inyo kung paano ba tayo gagawa ng kanilang legendary item na paparating. At syempre kung ano yung mga expect natin sa Armenes na bagong map, which is yung Deccan Town, if ever hindi nyo alam. So yun, with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Rohan 2. So guys, ito yung ating character, by the way. Nasa pahan na ako. Ayun, medyo madaming nakaspot dito at hirap na hirap ako maghanap ng kumpulan yung spot kasi puno siya. So anyway, proceed tayo dun sa kanilang update. Pakita ko sa inyo. So recently, nag-announce si Rohan November 12. So 3 days ago, no? So may massive update sila this coming November 26. So meron silang bagong upgrade, which is yung new region. So Armenes to. Tapos legendary upgrade system, tapos may bagong mythical pets, mounts, and costumes, tapos bagong dungeon difficulties natin. So madadagdagan yung dungeon difficulties natin. So bago ko pakita sa inyo kung paano yung mismong upgrade system nila, kasi nagtingin-tingin ako sa YouTube kanina from Korea, is papakita ko muna ito yung mga bagong map, or ito yung bagong map, no? So Armenes, ito yung hometown ng Deccan, if ever hindi nyo alam yung lore ng Rohan. Tapos ito guys, nabanggit din dito yung legendary equipment. So nabanggit dito na kailangan natin ng parang scroll na pang-upgrade sa ating item para maging legendary. So hindi natin kailangan mag-combine ng dalawang ancient kasi baka ganun yung iniisip ng iba. Kailangan ng dalawang ancient for legendary. So hindi natin kailangan yun. Ang kailangan nating i-farm is yung parang scroll na kailangan, which is ipapakita ko sa inyo mamaya. Tapos guys, ito yung bagong pet na papalabas, mythical. So yun, hanggang tingin lang tayo kasi mahirap maabot ang mythical grade kasi through combination lang naabot ang mythical na grade or tier dito sa Rohan. So hindi mo siya matchambahan. Kailangan kumpleto mo muna lahat ng legendary. Tapos after nun, magko-combine ka ng legendary para maging mythical, and by chance lang siya. Hindi siya 100% success. If I'm not mistaken, no? Tapos guys, ito yung bagong mounts natin and yung bagong costumes natin. So anyway, pakita ko sa inyo, this one is from YouTube. Lahat ng papakita kong mga susunod. So ito yung bagong map. So as you can see, banda dito ma-add yung Armenes. Kasi right now, ito pa lang yung current map natin. So pakita ko sa inyo. So ito yung current map natin dito sa global. So dito siya madadagdag yung Armenes. And ang dami pang missing guys, no? And yun nga, sa Korea, I think ito parang din ata yung nadadagdag. I'm not sure kung meron pang iba, no? Pero yun, ito yung susunod natin, which is yung Armenes. Tapos guys, ito na. This one is from YouTube again. Gaya ng sabi ko, lahat ng papakita ko is from YouTube and from Korea. This one is from 8 months ago. So medyo matagal na yung legendary update sa kanila. So sa atin, bago pa lang. At yun, i-release siya sa November 26. So para mag-upgrade tayo, kailangan natin ng I think level 110 yung minimum. I'm not sure kung pwede yung level 90, pero I think level 110 talaga yung kailangan natin. So as much as possible, minamadali ko na sana yung level 110 kasi nga yun yung kailangan natin para makapag-legendary tayo. So ito, for example, ito yung items niya. So level 96 to kasi naka-downgrade na to or enchant or down level, no, I mean. So 110 yan, ginawa niyong 96. Tapos papakita ko sa inyo na original niya is 110. Ayan, as you can see. Tapos, ayan, lalagyan niya yan dito sa slot na yan. So, by the way, nag-iba yung UI din nila, no? Dun sa update na yon. So, tignan natin kung mag-iiba rin yung UI natin sa global. So, after niya ilagay yan, makikita nyo, meron tayong kailangan dito. Dito kayo tumingin, guys, sa left side, dito, sa mouse ko. Ito yung legendary promotion item na kailangan natin. So, para mabuo yan, isang peraso yan, kailangan mo mag-farm muna nung parang fragment niya. So, ito, guys, yung itsura nung fragment. Ayan, as you can see. Nabebenta siya sa market, no, tradable siya. So yan yung ifa-farm natin, tapos ika-craft natin yan, tapos yun yung gagamitin natin para dun sa legendary item natin. Or para makapag-upgrade tayo ng ancient to legendary. Tapos guys, bukod dun, ito pag translate mo to, merong siyang bonus item na makukuha. So itong sa baba na to is status ailment resistance nung translate ko siya. So I think status resistance to, no. So lahat ata ng lower body armor is ganun yung magiging bonus. Tapos kanina guys, nag-translate pa ako ng iba sa ChatGPT. Ito, translate ko rin to. Sa armor naman, yung main body armor natin is meron siyang bonus na skill damage reduction. So 15%. So nagva-vary ata to, depende dun sa level ng item. So ito kasi mataas na to. Itong nakita kong example. So I think 10% lang to kapag doon sa level 110. Pero malaki pa rin yun guys kasi skill damage reduction siya. So umaminosan ng 10% yung skill na matatanggap mo. So para siyang pang PvP talaga yung mga bonus natin. Ito naman guys for gauntlet. Sa gauntlet naman guys maganda kasi attack speed naman yung bonus.
So this one is I think level 120 to or 130. So 15% yung bonus niya, no. Sa helmet naman guys, ang bonus natin dito matatanggap kapag legendary is status effect accuracy. So yun, no, I think guys, no, simple lang naman yung magiging mechanics na bago natin. So syempre, ang ating pathway is magka-craft tayo or magko-combine tayo ng Ancient na 110, yun yung next goal ko. Tapos nun, dapat makaya ko nang makapag-farm sa Armenes, no. Pero bago yun guys, dapat kayanin muna natin sa Strife. Kasi nabanggit ko last time na East Baran yung last map natin ngayon. Pero mali yun kasi meron pa nga pala tayong Strife Islands, yung mismong map ni Demon Lord. So dapat kayanin din natin makapag-farm doon. Kasi kung hindi ko kaya doon, mas malamang na hindi ko kaya sa Armenes. Kasi yung Armenes yung next map eh. So mas mahirap doon mag-farm at doon natin magpa-farm I think yung legendary scrolls natin or yung pang-promote natin ng Ancient to Legendary. And doon nga pala guys, no, yung legendary equipment natin bukod sa may bonus stat siya na percentage yun nga, skill reduction sa armor, sa gantit naman, attack speed, etc. sa ibang mga items, is meron din siyang additional slot for option stones. Kaya guys, I think magiging malaking bagay yung option stones sa paparating update. Although ngayon, mahalaga na talaga siya, pero I think hindi pa ginagawa ng ibang tao or mga lower levels, no? Pero mahalaga ang option stones guys kasi malaking dagdag to sa stats natin. If ever kulang ka sa defense, pwede kang mag full defense sa option stones para kumunat-kunat ka kahit papano tapos makaya mo sa mga higher level of maps. And doon nga pala guys, I think ito yung itsura ng Armenes. Ito. So this one is from Korea, no? Ulitin ko. So yan, ang item niya guys, level 90 lang pero kaya niya dito. Pero ang taas kasi ng CP niya guys, as you can see, 180k. And medyo makaunat siya kasi Armenes to pero ang damage sa kanya is around mga 300 plus lang. So as you kasi ito sinasabi ko, nag-iba rin yung UI nila or user interface. So hindi ko sure kung mag-iba rin yung UI natin sa paparating na update. Pero sana no, para fresh look naman kahit papaano. So this one guys is bonus lang. This one is from Newspig TV. And I think naglalaro siya ng global. So bonus lang to, medyo matagal pa to. Ito ata yung pang level 130 na update. So pwede tayong mag-inherit ata ng mga stats. Tapos gagamitin natin sa ibang item. So for example, ito ang ginawa niya. Ito yung stats, tapos ito yung parang tier which is legendary. Tapos anong nangyari? Ito yung naging level niya. Ayan, pero ito yung stats. So parang naghalo siya. Tapos ang bayad dyan is ruby. So nung translate ko tong nasa left, parang ang meaning to is inheritance. So parang kinatransfer ata niya yung mismong stats. Tapos kinukuha niya yung level or something, no? Pero kasi yung mismong stats niya guys, ito talaga eh. Ito, 72, 18, 36, etc. Tapos guys, isa pang bonus. So recently ata to, no? Nag-update si Rohan Korea. So meron na silang bago, which is yung Dark Elves. Ito yung inaabangan ng lahat kasi guys, maganda yung Dark Elf guys eh. Kasi ano to eh, magic tapos long range. Pwede rin naman siya sa sa elf. Pero ito kasi guys, marami siyang AOE. And papakita niya yung skills dito eh. So check natin. Ayan, tapos ang gamit niya parang Reaper Sight, no? Ayan, so marami siyang AOE. Pero yan guys, sa skills niya is AOE. And ito yung tsura niya guys kapag lumalaban na siya or in combat. Ayan, so medyo maganda siyang panoorin kasi puro AOE talaga. Tapos guys, pansin ko sa Korea, parang yung critical sa kanila normal na. Madami talaga yung bonus na stats eh sa Korea. Kaya wala ka nang poproblemahin pagdating sa mga crit rate mo. So ngayon kasi sa global, may namomroblema pa tayo sa crit rate. Kasi medyo mahirap pa ma-achieve yung 50 to 70 plus na crit rate. No, ako 50 plus ngayon yung crit rate ko. Pero gusto kong gawing 70 plus. Pero yun nga, isa-sacrifice ko yung option stones ko. Kasi guys, if ever hindi nyo napanood yung past video ko, pinakita ko na option stones ko is naka-magical crit damage increase ako. Pero bala ko sana mag-experiment ng crit rate. Ito yung crit rate ko guys eh. Tapos mag-full int ako. Pero yun nga, sacrifice yung crit damage increase. Ang gagawin ko, mag-full int ako. Pero yun, halalambot naman ako kasi mawala ako ng vitality. So, gagawa ko pa ng paraan kung saan ako kukuha ng defense. I think sa codex, no? And yun, kapag nagawa ko yun, medyo napataas ko yung def natin. Magko-convert na ako into full int. Tapos, magki-crit rate na ako sa armor para makita ko yung mismong damage kung tataas ba. And right now, vitality int ako. So last time pinakita ko pure vitality para makaya ko dun sa gigas. Pero right now kasi main quest ko nasa pahan pa lang. And then nung tinest ko, okay naman yung gantong vitality sa akin kasi medyo maliit na rin yung damage. Pwede ko pa nga siyang babaan kasi meron naman akong heal. Pero yan, tinaga ko muna ng ganito. And yun, tatry ko mag-experiment ng sinasabi ko sa inyo. And update ko kayo sa susunod na video na lang siguro.
So ito yung guys, yun lang yung video natin for today. Sana nagustuhan nyo yung ganitong video, no? And yun, medyo nag-advance research tayo para medyo handa na tayo sa paparating na update ni Rohan. At syempre para alam natin kung ano yung i-expect natin sa kanilang update. And syempre bago kayo yung video, no, gusto ko ulit pasalamatan lahat ng nagda-drop sa atin. At syempre paalala ko ulit, no, 10k drop na ang minimum ni Rohan at wala kang makukuhang coupon kapag ka hindi 10k above yung dinadrop mo. So automated yan guys, hindi namin kasalanan yan. Nag-update talaga si Rohan ng ganun. Kaya I suggest, no, bago kayo mag-drop, ipunin nyo muna para at least 10k minimum yung idadrop nyo para meron kayong coupon na makuha. And yun, if ever gusto nyo mag-drop sa akin, yung link natin is nasa baba lang. At syempre gagawa pa ako ng maraming content for Rohan at update ko kayo from time to time. Yun lang guys, and see you sa ating next video. Ingat!